Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, umuwi si Jesus sa kanyang bayan at nagturo sa kanilang sinagoga. Nagtaka ang mga nakarinig sa kanya. Sabi nila, "Saan kumuha ng karunungan ang taong ito? Paano siya nakakagawa ng kababalaghan? Hindi ba ito ang anak ng karpintero? Hindi ba si Maria ang kanyang ina at sina Santiago, Jose, Simon at Judas ang kanyang mga kapatid na lalaki? At dito nakatira ang kanyang mga kapatid na babae. Hindi ba? Saan niya natutunan ang lahat ng ito?" At ayaw nilang kilanlin siya. Kaya't sinabi ni Jesus sa kanila, ang propeta ay iginagalang kahit saan, liban sa kanyang sariling bayan at sa kanyang sariling sambahayan. At dahil sa di nila pagsampalataya, hindi siya gumawa roon ng maraming kababalaghan. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiupo po ang lahat at makinig sa homilya. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga rin sa mga nasa barangay, sa mga nasa tahanan na nagsisimba via online at sa lahat ng nasa abroad. Kasama kayo sa aming banal na pagdiriwang dito sa ating parokya. Isang araw, matapos mangaral sa mga tao at sa mga sinagoga, umuwi si Jesus sa kanyang bayan. Matapos siyang magpagaling ng mga may sakit, matapos siyang gumawa ng kababalaghan, umuwi si Jesus sa sarili niyang bayan. Dahil mabilis kumalat ang balita sa mga kababalaghang ginagawa ni Jesus, namangha ang mga tao. Sapagkat nang sila'y nakarinig ng pangaral ni Jesus, namangha sila sa kanilang narinig. Pero namangha hindi dahil nabilib sila kay Jesus. Di ba minsan ganun tayo, no? Kapag meron tayong nakitang magaling na tao, meron tayong narinig na magaling o maganda magsalita, magaling kumanta, magaling magturo, no? Namamangha tayo, di ba? Pero yung mga tao, namangha hindi dahil nagalingan kay Jesus. Namangha sila dahil hindi nila inakala na si Jesus na taga Nazaret, kanilang lugar, kapitbahay nila, ay nakakagawa ng kababalaghan. Hindi nila maunawaan na paano ang isang katulad nila nakakagawa ng mga milagro. Hindi nila maunawaan kung paano ang isang kapitbahay nila ay may galing na gaya ng kay Jesus. Si Jesus, gaya ng ilan sa atin, nakaranas ng hindi pagtanggap. Si Jesus, hinusgahan. Hindi nila pinaniwalaan si Jesus at hinusgahan nila si Jesus dahil sa tatlong bagay. Tatlong bagay. Una, si Jesus hindi pinaniwalaan at hinusgahan dahil sa trabaho. Hindi sa kanyang trabaho. Si Jesus ay anak ng isang karpintero. Magmula pa noong panahon ni Jesus hanggang ngayon, ang baba ng tingin ng tao dahil sa uri ng trabaho o
O baka inuuri natin ang tao dahil sa trabaho. Kaya nga kapag basurero, kasambahay, o mabababang uri ng trabaho, kinakahiya natin. At pag pinapakilala natin, laging may salitang lang. Basurero lang. Kasambahay lang. Vendor lang. Pero bakit pag doktor, pag engineer, pag lawyer, parang ang taas-taas ng tingin natin? Bakit pag politiko, mayor, ba't di mo sinasabing mayor lang? Doktor lang. Bakit? Kanya ng tao. Inuuri dahil sa trabaho. Si Jesus, hindi pinaniwalaan. Si Jesus, hinusgahan dahil sa trabaho. Pangalawa, si Jesus hindi pinaniwalaan at hinusgahan dahil sa pamilya. Si Jesus ay anak ni Maria at Jose. At dahil galing sa ordinaryo at walang sinabing pamilya, si Jesus hindi pinakinggan. Sa panahon ngayon, hindi naman iba, hindi ba? Sa panahon ngayon, nasusukat ang isang tao nang dahil sa kanyang apelyido o sa pamilyang kinabibilangan. Kapag narinig mo ang apelyidong C, yung SY, di ba? Oy, kaano-ano mo si ano? Kaano-ano mo si SM? Ganun agad tayo, di ba? Ang dami-dami namang C, di ba? Kapag narinig mo ang apelyido, Lopez. Kapag narinig mo ang apelyido, Ang. Di ba? Ehersito. Mga ganyan, di ba? Uy, kaano-ano mo? Di ba? O naiiba yung pagtingin mo sa tao. Pero pag narinig mo ang apelyido ay ano? Batumbakal. No? Sino ba yun? Kapag narinig mo ang apelyido, di ba? Na para bang may kinalaman yon sa pagkatao ng isang tao. Mula noon hanggang ngayon, ang tao nauuri pa rin, nahuhusgahan pa rin, base sa kanyang pamilyang kinabibilangan. Pangatlong dahilan kung bakit si Jesus hindi tinanggap at nahusgahan ay dahil sa lugar na pinanggalingan. Si Jesus ay taga Nazaret. At dahil kilala ng mga tao, hindi sila makapaniwala na may manggagaling na magaling na tao sa kanilang lugar. Di ba? Kaya nga ang tanong nila, hindi ba taga Nazaret iyon? Hindi ba taga rito ang kanyang mga kapatid? Hindi naman ito malayo sa atin ngayon. Kapag nalaman natin ang isang tao ay taga Batangas. Kapag sinabi, Batanggenyo yan. Batanggenyo. Hindi, Kapampangan yan. Kapampangan. Kapag sinabing Ilocano, anong naiisip natin? Kayo na yan, baka may makarinig sa aking mga Ilocano. Pero di ba, ganon? Kapag ang tao nakatira sa Makati, anong tingin natin? Kapag ang tao nakatira sa Tondo, Quiapo, paano natin ituring? Hindi ba? Nahuhusgahan natin. Hindi ba? Nag-iiba ang pagtingin natin. At gaya ni Jesus, hinusgahan ng dahil sa lugar na kanyang pinanggalingan. Dahil sa tatlong bagay na ito, si Jesus nilibak at hindi pinaniwalaan. Ngunit sa kabila ng yon, hindi nagpatinag si Jesus. Hindi siya nasiraan ng loob. Hindi siya napanghinaan. Kundi mas lalo pa siyang nagpatuloy gumawa ng mabuti. Gumawa ng kababalaghan. Dahil para sa kanya, hindi nasusukat ang isang tao nang dahil sa kanyang trabaho. Hindi nasusukat ang tao nang dahil sa pamilyang kinabibilangan o
sa lugar na pinanggalingan. Dahil ang mahalaga, ang kanyang nagagawa. Kung ano ang kanyang nagagawa. Nitong mga nakalipas na linggo o na araw, hindi ba pinagnilayan natin ang tungkol sa kaharian ng Diyos? Hello, naalala niyo pa ba? Di ba? Yung paghahari ng Diyos, inihalintulad sa maraming bagay. O, inihalintulad sa kayamanan, sa perlas. Di ba? Naalala niyo ba? Parang wala nang naalala itong mga to, di ba? Pero sa lahat ng yon, wala namang sinabing para pagharian ng Diyos, kailangan ganitong trabaho mo. Wala namang sinabing para makaharating sa kaharian ng Diyos, dapat galing ka sa ganitong pamilya. Wala nagsabing ganon. Wala nagsabi na dapat ganito ang lugar na kinalakihan mo. Wala. Kaya nga sa buhay, hindi tayo huhusgahan base sa trabaho, sa pamilya o lugar na pinanggalingan. Dahil sa huli, tayo ay huhusgahan base sa kung ano ang nagawa natin. Si Jesus galing man sa ordinaryong pamilya. Si Jesus pinalaki man ng isang karpintero. Si Jesus galing sa Nazaret. Pero hindi doon huhusgahan, kundi base sa kanyang nagawang kabutihan at mga kababalaghan. Maaring professional ka nga, ang ganda ng trabaho mo, pero anomalya naman ang ginagawa mo. Maaring prominente ang iyong pamilya, ngunit marami namang kinakasangkutan. Pwedeng ikaw ay nakatira sa isang sikat na lugar, ngunit ang tanong, anong uri ang iyong pamumuhay? Mga kapatid, tandaan, ang tunay na sukatan ng pagkatao ay wala sa trabaho, pamilya o lugar na pinanggalingan, kundi kung ano ang laman ng puso at kung ano ang kaya mong gawin sa mga tao. Amen? Amen po, unang Biyernes ng buwan, mamayang gabi, meron tayong banal na misa muli sa ganap na 6:00 at banal na pagtatanod o holy hour pagkatapos. Kaya inaanyayahan po, kung wala namang kayong gagawin sa inyong mga tahanan, tayo po ay magtanod o umatendang holy hour. Maraming salamat po. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Pagpalain kayo na makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humahiking taglay ang pag-ibig at kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.